Ng mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa susunod na 6 na buwan. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, pwede baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive o negative, depende sa kung anong mapipick up ng energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ay. Three of Swords. Eh, bakit nasa dulo? Maraming pwedeng scenario dito. Sabihin natin may relative kayo o family member na magta-travel. Ayan, travel. Di-disconnect kayo dito. Tapos ito, syempre, mamimiss nyo sila. O pwedeng kayo yung magta-travel at ma-homesick kayo. So, case-to-case basis. So, may someone na magta-travel for some reason. O immigration na siguro to. Para sa iba sa inyo. Kaya yun. Homesick o mamimiss yung someone na aalis. So, sa period ng 6 months na to, may ganun. May aalis. Ngayon, ano pa pang ibang senaryo dito? Yun yung una, di ba? Pangalawa, yung pangalawa, niisip ko baka ano to long distance relationship. O foreigner yung partner. Tapos, may ghosting na maaaring mangyari. Kaya yun. Broken hearted dito. So, yun yung pangalawa. Pangatlo. Yun na lang. Yan ang pangatlo. Ang hirap eh. Hindi ko nika-clarify yan. Okay? Kung sino yung aalis, basta may aalis. Ayan. Naku, nabasa. Ay, naku. Nabasa. Teka. Tumalon to, nabasa. Buti na lang hindi nasira. Diyos ko po. Yung sahig na pinaghulugan niya, basa. Buti na lang glossy siya, oh. Hindi tinablan ng tubig. Ay, Diyos ko. Nakakaloka. Anyways. So, sumama nito eh. Ano meron? So, 3 of Pentacles to, oh. Gusto sumama ng magician.
Manifestation, to buti na lang din, di ba? Oh, maganda naman sila lahat. Pero ang tatamaan lang ng reading na to ay babae. Babaeng may jowa. Okay? Di siya kasal. May boyfriend siya. Walang anak. Pero may boyfriend siya. Okay? Walang, tulto ko. Basta hindi kasal, walang anak, may boyfriend lang. Regardless kung nagli-live-in o hindi. Basta jowa lang. May jowa yung babae. May parang new beginning sa dalawang to. Eto, business to. Pwede kasi itong adventure tungkol sa pag-gain ng money. So, more like pag-start ng business, magiging open-minded sa business. Ito, opportunity, di ba? Ito, teamwork, manifestation. Puro pentacles pala to. Ito. So, ganyan, may opportunity na paparating. More like tungkol sa business o career. Pwede rin naman kasing hindi naman business-minded yung iba, di ba? Sabihin natin may darating na new job opportunity. So, it depends sa tao kung papatusin niya ba yun. Yung new opportunity, new job, o hindi. Sa period na to, 6 months, next 6 months. Ito nga yung minamanifest nila, minamanifest yung abundance in general, Buti nandito siya. So, granted yan. Basta nasa dulo yung magician, granted yan. Wish granted. Pero again, more like career to. Career, money, business. Yun lang siya, Tatama itong abundance. O baka magkapera yung iba sa inyo due to teamwork. Depende. May business na talaga yung iba sa inyo at gustong lumago ang business at kailangan ng collaboration. Partnership, posible rin dito. Kasi magiging na to. Ito yung teamwork, di ba? Ito yung creativity o creation. Kaya create sila. So again, mukha na tong business partnership. Depende nga. Baka mga kaibigan to. Na sila yung bubuo ng anything na pagkakakitaan. So again, mag-work out lang tong opportunity. Kung may kasama. Hindi to self-employed. Solo. Career. Kasi may mga tao may ibang taong involved. So, baka may magyaya sa inyo na may magyayang sumama sa kanilang binubuong plano. Ito kasi sila dito, pinaplano. So, again, maraming tao. May pinaplano silang mangyari. Baka yayain kayo at yun nga. Maging katim nila. Ibang senaryo, to? Pautangan, Ano tawag doon? Paluwagan. Diyos ko po. Baka may mag-alok sa inyo, magpaluwagan, O sabihin natin magbebenta. Para siyang
Ano ba tawag doon? Affiliate program. Pwedeng ganyan, no? Anyways, maraming pwedeng case na. Pero, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit. Sitwasyon nyo. Ngayon, wala tayo na ibang deck. Ibang senaryo na to, ha? Minsan nagdidikit, pero madalas hindi. Sasabihin ko naman kung magdidikit sila. Mhm. Mhm. Sana tumayo na lang to. Pero tingnan natin tong huli. Ay. At least, di ba? Ano siya. Reverse. Kaysa nakatayo. Ano nangyari dito? Well, tatama to sa parang office romance, work romance. Ito, work romance, di ba? Ngayon, misunderstanding. Sabihin natin, may sumiklab na attraction. Tapos, all of a sudden, biglang nanlamig. Kasi, isipin nyo ito ay torch. Torch. Nagliliyab dyan. Tapos, nung gumanon, syempre, yung apoy, di naman pwedeng umupoy pa ganun. Di, pataas pa rin siya. Namatay yung apoy. Nawala yung spark. Attraction for some reason. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Baka nga pwedeng na turn off o nagkaroon ng misunderstanding. Ewan ko anong reason, pero sweet nung una, tapos bigla na lang naging cold. Tapos dati, patay na patay o lagi nagtitext. Tapos, yun nga, bigla na lang nanlamig for some reason. Pero don't worry. Kasi bumaliktad nga to. So, sa madaling salita, at first, di kayo makatulog, di ba? Kasi nga, nanlamig eh. Pero since bumaliktad siya, probably babalik ulit yung connection. Hindi na kayo may stress dito. Dahil stress card yan kung nakatayo. Di ba? Since reverse na siya, di mawawala na yung anxiety nyo, stress. Probably babalik ulit yung connection. Okay? So, ghosting ay posible rin. Pero again, more like dun lang to tatama sa work o office romance. So, pwedeng sa inyo mismo, tumama to o sa kakilala nyo o someone na malapit sa inyo. O idol nyo. So, ganyan yung mababalitaan nyo kung hindi man mangyari sa inyo. Susunod na senaryo. Ano to? Pangalawang spread at last na. Dahil iibahin ko na hindi. Maraming tao. So, energy na lang lahat yan. Dahil malilito ako. So, ano to? Meron tayong 10 of Pentacles. 6 of Swords. Ito, baliktad tong dalawa. Emperor at King of Wands. Bakit yan? Ano kaya to? Kasi, dahil dito, tumaob silang dalawa eh. Ano kaya to? Pero probably, pamilyado, kasal yung bida. Pamilyado, kasal, regardless kung may anak o wala. Yun yung description dito. Ano kaya to?
So, doon lang siya tatama, whether sa inyo man to o sa kakilala nyo. Basta pamilyado, kasal, regardless kung may anak o wala. Ano yun? So, kung na-clarify natin yung Six of Swords, di ba? Dumating tong Temperance na upright at the Sun at Ace of Swords na baliktad. Walang dating sa akin, parang ano to eh, may suggestion, pero may nasama yung suggestion. Ganon. Yung apat, ito, to. Ganon ang dating sa akin. May suggestion. More like constructive criticism. Hindi open yung tao dito sa constructive criticism. Whether kayo mismo to na makakatanggap ng constructive criticism o kayo yung magbibigay ng constructive criticism sa someone na kakilala nyo. Kaya lang, parang mamasamain niya. Ang gusto nyo lang naman ay mapabuti. Pero, no, against, kahit ito. Ayaw. Minasama nga, dahil, cruelty pala to. Opinionated, Ito, overbearing. So, kaya eksena dito. So, again, either kayo yung makareceive o kayo yung magsisend ng constructive criticism. At hindi magugustuhan. Ang tungkol dito. Hindi open sa change. Kasi, ito magmumukha ng change eh. Itong Six of Swords. Dahil siya ay card ng progress. New beginning. Starting something new. Kasi pag ganun siya eh. Ngayon, punta na nga tayo dito. Huwag na natin clarify kung sino yan. Basta yan yung ma-encounter nyo, ha? O nang iba sa inyo. Tingnan natin na pang masasabi dito. Susunod na scenario. Hoy, maganda to. Relocation o change ng residence ay possible. Sa lalong madaling panahon. So, sa period na to, 6 months. Next 6 months. Nangyayari to. Relocation, change ng residence. O, halimbawa, ito yung gusto nyo mangyari. Wish granted. Dahil nandito yung ano ba to? Card ng clover o card ng good news o luck. Anyways, so depende. Case-to-case basis. So, may someone na aalis. Depende nga kung sino yung gustong umalis. Maglilipat ng bahay eh. O bubukod na siguro. O kukuha ng sariling bahay. Basta ano to, tungkol sa house. Na naandun yung new opportunity. O luck. Good news. So, depende nga kung sino tatamaan nun. Oh! Teka. Ito.
May ano dito eh. Crush o partner na mananakaw hindi na mababalik. Ouch. Yun nga. Lover o love interest na mananakaw dito. Oh. Hindi na babalik yun. O hindi na makakabalik. So, sino yung tatamaan yan? Ito yung ano, possible crush o lover na yun nga, mananakaw eh. Na mananakaw ng ibang tao, Diyos ko po. So, dito muna tayo sa crush. Crush X, basta crush. Libra, Virgo, Libra ulit. Ngayon, kung lover ang mananakaw, di kapwa Pisces, Capricorn ulit. Ngayon, teka, ayusin ko lang ito at masikip. Punta na tayo dito sa susunod na deck. Basahin ko na lang to. Kukuha ko ng hanin. Okay? Dali naman to intindihin. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Spend time on self-care. Relaxation promotes healing. Celebrate the little things in everyday life. Express your creativity in a way that is fun. Ito na to. Your talents and gifts are calling you. Work easy. Allow yourself to be in the flow and enjoy what you do. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.